Bismillah. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mga sarili, kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa relyong Islam ay walang makapagliligaw sa kanya, at kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw ay hindi siya makakatagpo ng gabay maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos Rab na karapat dapat pagkukulan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang uling sugo, propeta alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway matamo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga sahaba, kasamahan, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sa mga kababayan natin, ang pagbungad ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga nandirito po na mga kababayan natin, na mga dumadaan at namimili, naway makinig, magsuri at magtanong, at insyaallah ay meron kayong regalo sa pananampalatayang Islam. Una sa lahat, mga kababayan, kami po'y nandirito sa inyong harapan ngayon sa Tiangge ng Taytay. Nandirito po kami ang mga kamusliman upang iparating sa inyo kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kababayan po namin, iniimbitahan po namin kayo na magsuri at magtanong upang magkaroon po tayo ng tamang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Hindi po kami naparito, mga kababayan, upang sirain ang inyong paniniwala. Ako nga po pala si Abdul Rashid Pabre, isang balik Islam, tubong Bulacan. Ang aking nanay ay Bicolana at ang aking tatay ay Ilocano, at ako naman ay lumaki sa Bulacan at nakapag-abroad, at doon nalaman kung ano ang Islam. Opo. Kaya sa mga kababayan po natin, nais po namin iparating sa inyo, ako po si Abdul Rashid Pabre, ang pangalan ko ay Ramon, nasa SPC po kami, Salam Police Advocacy Group. Ito po yung ISPAG. Ibig sabihin, Salam Police Advocacy Group. ISPAG po. Ang aming opisina ay sa Campo Crame sa Quezon City. At kung meron po kayong mga complaint sa mga Muslim, pwede po kayong pumunta sa NCMF, National Commission on Muslim Filipinos, at pwede kayong sumulat, mag-email kay Abdul Aziz, kay Robin Padilla, at pwede kayong pumunta sa istasyon ng kapulisan. Ang bawat istasyon po sa Pilipinas ay may Salam Police na po. Ibig sabihin, Salam Police Advocacy Group. Opo. Kaya po mga kababayan, kapag may nag-away o nagkaroon ng gulo o hidwaan na Kristiyano at Muslim, tatanggalin natin yung barriers, yung mga harang. Kaya nandito po kami upang iparating sa inyo kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kababayan, mga gilo na nandito po, nais namin iparating sa konting saglit na magkaroon tayo ng tamang kaalaman kung ano ang Islam. Sino po nakakaalam ng Islam? Opo, ang ibig sabihin po ng Islam, mga kababayan, ito'y hindi pagkain, hindi bagay, hindi lugar, hindi tribo, hindi taga Mindanao, hindi taga Saudi, hindi ako, hindi mahabang balbas, hindi nakakupya, hindi nakahijab, hindi taga Mindanao, hindi taga Saudi, hindi Amerikano. Ang salitang Islam po, mga kababayan, ito ay Arabikong salita na root ay salam, na ibig sabihin naman ng salam ay kapayapaan. Kaya ang Islam, ito yung reliyon na galing sa tagapaglikha. Opo, una sa lahat, mga kababayan, wala po kaming iaabot sa inyo ng mga sopre o love offering o donation na sabihin po kayo mag-Muslim. Ang sa amin lang po, iparating sa inyo ang katuruan ng lahat ng mga sugo at propeta, ano ang Islam. Kaya ngayon, mga kababayan, ang Islam po at
Muslim ay magkaiba. Kapag may Muslim na nagkasala o Muslim na gumawa ng kasalanan o meron na kayo nakitang pagkakamali ng isang Muslim, kahit ako, kung meron akong pagkakamali ko po, hindi po pagkakamali ng pananampalatayang Islam. Ang Islam at Muslim magkaiba. Opo, ang Islam ito'y reliyon na galing sa tagapaglikha. Ang Muslim, yung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumusunod, sumusuko, tumatalima. Opo, kaya mga kababayan, siguro, ngayon lang kayo nakakapakinig o meron na po kayo napakinggan patungkol sa pananampalatayang Islam. Hindi po kami nagre-recruit o hindi po kami nangangailangan ng miyembro. Kahit ako ay hindi po kailangan ng Islam. Kaya naman po namin pinararating itong da'wa. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighu ani walau aya, iparating, ipahayag na kahit isang bersikulo o aya mula sa Quran. Opo, ang Islam po, pagsunod, pagsuko, pagtalima. Batas, ito'y reliyon na galing sa tagapaglikha. Bakit Islam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam Madina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito at aking kinumpleto ang aking biyaya at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Ayun ang Islam. Bakit tayo nagla-live? Kaya po kami nagla-live para makita sa buong mundo ng mga kapulisan at mga kasundaluhan at gobyerno kung kami ba'y nangihingi ng law offering o nanggugulo o sinasabi kayo mag-Muslim. Ang sa amin lang po, ito'y iparating upang wala nang pananagutan ang aming mga kapatiran na iparating sa inyo kung sino yung dapat sambahin. Opo, sino po nakakalam ng history ng Pilipinas? Puntaan natin ang history ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kababayan, 13 siglo pa lang po ay may Arabong misyonaryo na lumapag dito sa Mindanao. Sino po yun? Ayun po ay si Sharif Maktoum, rahimahullah. Lumapag siya ng 13 siglo sa Mindanao. Opo, Arabong misyonaryo, 13 siglo pa lang po ay may Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao. Opo, dumating po ang mga Amerikano, dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Kastila, pero ang mga Moro, ang mga taga Mindanao, sila po ang nakipaglaban sa mga dayuhan, ang mga Maranao, Tausog, Maguindanao, lahat po ng mga tribo, ang mga Maranao, ang mga nakipaglaban sa mga dayuhan, ang mga Moro. Kaya tandaan natin, kung walang mga Moro, siguro inapakapakan na tayo ng mga Kastila at mga Amerikano at mga Hapon. Opo, kaya kung alam natin yung history, dumating po si Ferdinand Magellan dito, March 16, 1521, dumating po si Ferdinand Magellan dito sa Maharlika. Opo, dumating si Ferdinand Magellan, March 16, 1521. Ang dala po ni Ferdinand Magellan ay mga krus, mga ribulto, pinasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po makikita natin, ang namuno sa Luzon, nandyan si Ra Sulaiman. Namuno sa Visayas, nandyan si Dato Lapu-Lapu. Namuno sa Mindanao, nandyan si Dato Sultan Kudarat. Opo, kaya tandaan niyo po, kung aaralin natin ang history ng Pilipinas, ang bansang Maharlika ay pinalitan lang ni Haring King Philip II, ang hari ng Spain, at nabili niya ang Maharlika sa ibang bansa, at yun pinangalan ang bansang Maharlika sa pangalan ni Haring King Philip, kaya tinawag ang bansa po natin na Philippines. Ayun po ito, totoong history. Opo, tandaan niyo po, ang mga Moro, ang mga Muslim, sila po ang nakipagtanggol, nakipaglaban, ipinagtanggol nila ang bansang Maharlika. Opo, kaya tandaan natin, kung meron ng kasalanan ng isang taong Muslim, may matapang sa Quiapo, may matapang sa Bulyat, sa Maharlika, may matapang sa Tandang Sora, sa Quezon City. Tandaan nyo po, kapag may matapang, tandaan nyo, ang Islam po ay nagtuturo ng kapayapaan. Kapag kasalanan ng isang tao, hindi kasalanan ng pananampalatayang Islam. Ganon din po sa ibang reliyon. Opo, kaya yan mga kababayan na dapat maunawaan po natin. Dito sa Islam po, dapat maunawaan nyo, ano ba ang katuruan ng Islam? Ano ba yung purpose dito sa atin ng Diyos? Ang purpose ng Diyos, ng
tagapaglikha dito sa mundo. Nilikha tayo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." At hindi raw nilikha ang mga jin, ang mga engkanto, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod tangi upang sambahin ang tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay ay makakalasap ng kamatayan, at ang muling pagkabuhay muli ay pagkakaloob sa kanya ang lubos na kabayaran. Tandaan natin mga kababayan, wala tayong madadala sa ating libingan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya kana kagaribun abiru sabil." Gawin mo raw rito kababayan, kahit sinong tao ka pa, mayaman ka, mahirap ka, gawin mo ang mundo na parang isang manlalakbay ka lang rito, ekstranghero. Dahil lahat tayo ay darap na ng kamatayan, at dapat natin malaman ano yung babaunin natin sa kabilang buhay. Ang babaunin natin yung pagsamba sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Paano natin makikilala mga kababayan na tama po yung ating pagsamba? Sa Islam po tinuturo rito yung number 1, yung pagsamba, pagsuko, pagtalima mo sa tunay na tagapaglikha. Hindi po kami nagdarasal sa araw, hindi po kami nagdarasal kay Jesus, hindi po kami nagdarasal kung kani-kanino. Ang sinasamba ng kamusliman sa mansulok ng daigdig po ay ang pagsunod, pagsuko, pagtalima. Kaya kaming mga Muslim, maririnig nyo, pagtawag ng pagdarasal, Allahu Akbar. Ang ibig sabihin po ng Allahu Akbar, si Allah ang dakila. Dapat yung malaman, ito yung malaking kasalanan natin, na kapag tayo namatay, na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sa mga santo, ay yun ay malaking shirk, ayun ay malaking pagtatambal sa tunay na tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Qul huwallahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-iisa, Allahus Samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya ipinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakullahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Ito'y paalaala mga kababayan, kapag ang Diyos na sinasamba natin, sinasamba nyo, ay namatay, naipako, nabuhay, at bumakain, natutulog, wayado billah, ayun ay si Yeso Kristo. Si Yeso Kristo ay hindi pwedeng sambahin mga kababayan. With all respect, pasensya po. Ito'y pagtutuwid lang mga kababayan, dahil dito sa mundo ay maraming sinasambang tao. Kaya napakahalaga na makilala at mapuri natin ang tunay na nag-iisang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, sa amin po sa Islam, napakahalaga na masamba natin, mapuri ang tunay na tagapaglikha. Magkaiba po mga kababayan, ang Diyos Ama, Diyos Bato, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Opo, ngayon po ay darating na naman ang December 25. Marami na naman mga tao na naaalala ang kapanganakan ni Yesu Kristo. Subhanallah. Tandaan niyo po, hindi po December 25 pinanganak si Jesus Christ. Opo, dahil tag-init, subhanallah. Ang papatakayan, napakalamig. Tandaan niyo po, si Jesus Christ po, may tatanong kami kapag kung sino nakakaalam kay Jesus Christ, may suwain tayo, may tatanungan. Magtatanong kami sa mga kababayan natin, 100 pesos kapag nasagot niya, ano ang pangalan ni Jesus Christ? Totoong pangalan niya, 100 pesos. Pag yung sagot, pag hindi, 50 pesos. Ito yung regalo ng Islam. Kuya, baka may tanong ka. Ano po kayo? Muslim? Kristiyano? Opo. Yun po, tanong natin sa mga kababayan natin, ano ang totoong pangalan ni Yesu Kristo? May 50 pesos kapag nagtanong, pagka tama yung tumpang yung sagot, may 100 pesos. Opo, yun lang po. Ano ang totoong pangalan ni Jesus Christ sa mga kababayan po natin na dumadaan dito? Baka may alam po kayo. Brother, ano, baka sayang to 50 pesos. Katoliko ka? Born again? Born again? Iglesia, yun, Diyos Ama. Opo. Kasi sa Islam, dapat makilala natin
yung tagapaglikha. Hindi pwedeng Diyos Ama. Ang salitang Diyos Ama ay literal na lalaki. Opo, hindi pwedeng lalaki tinutukoy natin Diyos dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa banal na Quran sa surah Taha. Ito ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Bada'udu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dzikr. Katotohanan, walang pag-aalinlangan. Ako ang Allah. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya kayo ay mag-alay ng sala pagdarasal bilang pagpupuri at pagpapalala sa akin. Ayun ang katangian ng Diyos. Ang katangian po ng Diyos na totoo, hindi yung Diyos na bato, Diyos na kahoy, Diyos Ama, Diyos Espiritu. Tandaan niyo po, ito'y malaking lapastangan sa tunay na tagapaglikha. Kapag tayo sumamba, namatay tayo sa Diyos, sinamba natin Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ay nagkaroon ka ng malaking kasalanan dito sa mundo at pananagutan ngayon sa iyong libingan, sa iyong kubor, sa Yatul Barzakh, sa iyong kubor ay tatanungin kung sino yung iyong sinamba. Opo. So, yung Diyos Ama, hindi po Panginoon yon. Lalaki po, pagtukoy po yon. Sa Islam, tinuro po rito yung kaisaan ng tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Baka may tanong, brother, 50 pesos. Huwag ka maiya, huwag ka matakot. Parang lang tayong magkakaibigan dito. Opo. Bakit? Sa ibang reliyon, kapag may pinangangaral po, humihingi ng love offering. Sa amin po, kami pa po nagbibigay. Regalo ng Islam. Opo. Kaya mga kababayan, tandaan natin na huwag tayong sumamba sa mga bato, sa Diyos-Diyosan. Ang sambahin natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, Diyos ng lahat ng mga sugo at propeta. Baka may tanong ka, bakit ang mga Muslim maraming asawa? Di ba? Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy? Bakit ang mga Muslim mahabang balbas? Allahu Akbar. Check. Bigay mo 50 pesos sa kanya. Ang tanong ni brother, bakit ang mga Muslim ay hindi kumakain ng karne ng baboy? Di ba? Ang sagot dapat ng brother, ang tanong mo dapat, bakit pinagbawal ng Panginoon pagkain ng baboy? Di ba? Maling tanong eh. Ngayon po, una sa lahat, hindi lang po ina-address ang Muslim ang bawal pagkain ng karne ng baboy. Hindi rin lang doon ina-address. Dapat maunawaan, kasi sa iglesia, bawal kayo kumain ng dinuguan. Tama? Pero yung baboy pwede kainin. Ano yung pinagkaiba ng dinuguang baboy sa baboy? Eh, baboy pa rin yun. Dollar respect, pasensya na. Pero tandaan mo, sa Islam po, mga kababayan, hindi lang po sa Muslim pinagbawal ang karne ng baboy. Sa sanlibutan, sa lahat ng tao. Saan ito ay pinagbawal? Una, pinagbawal yan sa Biblia. Kung Biblia ang bubuksan po natin, nakasulat yan sa Levítico 11:7-8, ang pagkasabi roon, pagkat ang baboy ay may hati ang biyak ang paa, ni hindi umumuya, lihihipuin, lalapitan, ang mga karne na yan ay huwag niyong lihipuin at kakainin. Karumal, dumal na sa inyo. Saan mababasa? May Biblia tayo rito, kung gusto mong makita. Sa Levítico 11:7-8. Opo, marami pa pong verse sa Biblia na hindi lang po sa kamuslim ang pinagbawal. Di ba? Malinaw po ba? Gusto mong makita sa Biblia? O wag na. Dito may Biblia tayo. Yung ngayon, yung second question mo, check. Ano ito? Yung second question mo, bakit sa Muslim maraming asawa? Di ba? Yon, check na natin. 50 ulit, meron dyan. Bakit? Oh, sige. At second question, bakit daw sa mga Muslim? Bakit lang daw sa mga Muslim pwede mag-asawa ng marami? Subhanallah! Mga kababayan, mapapakinggan nyo po ngayon. Sa Islam po, pinahintulutan kami mag-asawa ng simula 2, 3, hanggang 4. Sinabi sa Surah An-Nisa. Ngunit, kapag ikaw ay nangangamba na ikaw ay hindi magiging mabulit na makatarungan sa mga babaeng iyong natitipuan, magsimula sa 2, 3, hanggang 4. Kung ikaw ay hindi magiging pantay, ay mag-asawa lamang ng isa. Sa Islam po, brother, kababayan na kapatid na Iglesia ni Cristo, sa Islam po, may rulings mo tinatawag. Pinahintulutan lang sa lalaking mananampalataya mag-asawa ng simula 2, 3, hanggang 4. Pero kung meron ka, una, spiritual, Muslim ka, sinasabuhay ang Islam. Pangalawa, meron kang physical,
Pangatlo, meron kang financial. Bakit? Sa Islam, kung babalikan natin ang katuruan ng lahat ng mga sugo at propeta, kung babalikan po natin si Abraham. Si Abraham po, ilan po ang asawa ni Ibrahim alayhisalam? Si Hajar sa si Sarah. Opo. Alam mo si Haring Solomon sa Biblia? Nag-asawa siya ng 700. Tapos, 300 na alipin, bali 1,000. Bakit natin ina-address sa kamusliman? Ang mga Muslim, maraming asawa. Tignan mo, brother, makinig ka. Bakit ang dami nagre-reklamo kay Rapi Tulfo? Ha? OFW nagre-reklamo. Bakit? Kasi kapag wala yung OFW na lalaki, nag-abroad yung babae, pasintabi po sa kababaihan, nagkakaroon ng kabit. Dual respect po, salitang kabit. Kasi laging ina-address sa kamusliman, ang mga Muslim maraming asawa. Sa Islam po, dapat ikasal. Hindi po ito pagtutulik sa bagkos, pagsasabi doon ng katotohanan, sa Islam po, ay hanggang 4 lang po. Pero sa ibang reliyon, sa Katoliko, nag-aaway. Lagi nandun kayo, Rapi Tulfo, nagsusumbong. Bakit? Kasi nag-aaway yung mga kabit-kabit. Sa Islam po, bawal po yung salitang kabit. Pinakakasalan po. Pangatlong question, baka meron ka. Ano pa? Pangatlong question, nasagot na natin yung pagkain ng karne ng baboy at yung pangalawa, yung pag-aasawa, mahabang pagpapaliwanag, hindi kakayanin ng oras. Tanong pa bro, tanong ka ba? Oh, ito. Paano maging Muslim? Ikaw na. Isa mo, inshallah, paano maging Muslim? Paano maging Muslim? Yan sa mga kababayan natin, paano maging Muslim? Ang pagmamoslim po, ito ay pagbabalik loob sa tunay na tagapaglikha. Isusuko mo ang iyong sarili sa tunay na tagapaglikha. Hindi ba tayo dito na pinanganak ako na mayaman na Muslim ako, pinanganak ako na Muslim o taga-ibang bansa ako? Ang pagiging Muslim po, yung may tunay na pagkatakot na sumusunod, sumusuko, tumatalima. Kapag ikaw ay magbabalik Islam, ang tawag po ron, magbabalik Islam ka, susuko ka sa tagapaglikha. Isusumpa mo, iwawaksi mo ang lahat ng mga Diyos-Diyos na nakilala natin. Kasi kami, dati kaming Katoliko, sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sinamba namin si Jesucristo. Pero kapag nagbalik Islam ka, ayun ay sasamba ka, iwawaksi mo yung mga Diyos-Diyosan, mga ribulto, maniniwala ka, may dalawang kondisyon ng pagmumuslim. Ang kondisyon ng pagmumuslim, ito ay sa wikang Arabic. Maniniwala ka na si Allah ang Panginoon at ang propeta, ang uling sugo, propeta alipin ni Allah. Sa wikang Arabic, ang unang kondisyon, bibigkasin ng tila, isa sa puso, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu, pangalawa, wa ashhadu Muhammad Rasulullah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Yung pagsabi mo ng ashhadu an la ilaha illallah, ayun yung unang kondisyon. Paniniwala mo kay Allah na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at maniniwala ka sa uling sugo ng si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan si brother. At least natin napaliwanag natin at alhamdulillah, inshallah, at kami ay magdarasal inshallah. Tandaan niyo mga kababayan, kung naghahanap tayo ng tunay na pagsamba at makilala natin ang tunay na tagapaglikha, isusumpo po natin ang ating sarili, sasambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Inshallah. Yan, alhamdulillah sa mga nandito, sa mga kapatiran natin, ito'y wajib ipagsasala, pagdarasal ng 5 beses na kailangan sa katuparan isang mu'min mananampalataya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina rajuli wa baina al-shirk wal kufri tarkus salat. Sa pagitan ng mananampalataya at di mananampalataya at pagtatambal ay ang pag-iiwan ng sala. Bakit? Pinaalala ko una sa aking sarili, sunod sa inyo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wadhakkir fa innal dhikra tanfa'ul mu'minin." At ikaw ay magpaalaala o Muhammad, sapagkat ang pagpapalaala ay may dalang kabutihan sa mga naniniwala. Tandaan natin, purihin, dakilain natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag natin nakakayaan na daratan tayo ng kamatayan, liban lamang ng mga tunay tayong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga kapatiran natin nandito at sa mga nakikinig. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi